Nung panahon lang ni Duterte, merong nangyaring ganito, or pwede nating sabihin na lahat ng mga administration ay naipalibing ang isang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. First time na merong ganitong war on drugs na patigil ang mga durugista. First time na naramdaman ng mga OFWs ang pagmamahal. Mga farmers, lahat ng mga first time dito kay Duterte, including yung passport na 10 years, driver's license na 10 years. And yung i-feature natin ngayon is first time ulit. Only in the administration of Duterte. And maituturing natin ito na historical and very memorable itong pangyayari na ito na naibalik yung Balangiga. Lahat ng mga presidente dumaan. Actually, hindi nga lang administration dekada, kumbaga, generation ang pinag-uusapan. Kasi 100 plus years, 113 years bago na ibalik itong Balangiga. So we are not only talking about presidents or administrations, we are talking about generations. And it is only in the generation ni Duterte na naibalik ito. Nakaka-amaze talaga na sa panahon ni PRRD nararamdaman natin yung mga first time only sa panahon niya. Tapos nakakalungkot doon na sa lahat ng mga ginawa niya, infrastructures, pagmamahal, pagmamalasakit, siya pa yung nandun sa kulungan sa dahig. But anyhow, let us leave that to the councils ng ating Tatay Digong. Alam niyo yun, pag weak kasi ang isang tao, pag walang will, hindi siya powerful, hindi ka pakikinggan. Not to mention, world power ang kinakausap mo. So the mere fact na naibalik yung Balangiga Bells, it just indicates and shows na si PRRD may dating ang kanyang sinasabi, kaya naibalik yung Balangiga Bells. Tingnan natin to. Give us back those Balangiga bells. Ibalik nyo. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Grabe, no? Very powerful. So, ano ba yung kahalagahan kasi ng Balangiga Bells na? Sa kanyang State of the Nation address kagabi, ipinaalala ni Pangulong Duterte ang mga sugat na iniwan ng Philippine-American War mahigit isang siglo nang nakararaan. Ito ay ang kagustuhan niyang mabawi mula sa mga Amerikano ang Balangiga Bells na kinuha nila noong digmaan. Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan? Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, bukod nga kay Pangulong Duterte ay nagkaroon na rin ng effort ang ilan sa ating mga leader na mabawi itong Balangiga Bells mula sa Amerika papunta dito sa Pilipinas. Pero ayon ang dami ng presidenteng dumaan na rin nga sa isang istorya na ating nakausap, hindi po madali ang prosesong ito. Madilim na bahagi ng kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at Amerika ang binalikan ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA kahapon, ang pagbawi sa Amerika ng tinaguriang Balangiga Bells. That is why I say today, give us back those Balangiga bells. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Isauli naman ninyo. Masakit yun sa amin. Noong isang taon, napuntahan ko ang simbahan ng Balangiga sa Eastern Samar. Bakante ang kampanaryo. Hinihintay ang pagbabalik ng mga kampana.
Dito sa simbahan ng Balangiga, nagtipon-tipon yung mga residente rito na mga kalalakihan pagkatapos sa takdang oras pagtunog ng kampana. Tumawid sila at sumalakay dun sa lugar na yon na kinaroroonan naman ng mga Amerikano. Nung panahon ng Philippine-American War, inatake ng mga Pilipino ang isang US garrison. 48 Amerikano ang namatay at 21 ang nasugatan. May mga nakabihis babae, nagtago sa simbahan, tapos nung pinatunog yung mga kampana, naglabasan ngayon. Yung mga Amerikano na kumakain lang, kakagising pa lang, iba siguro tulog pa, nagulat sila. Pero isang buwan makalipas, rumesbak ang mga Amerikano. Nako. Sinunog ang mga bahay at pinatay ang mga lalaking 10 taong gulang pataas na may kakayanang magdala ng baril sa tinaguriang Balanhiga Ayan ang war against humanity o kaya ay war crimes, di ba? Massacre. Tinangay din ng mga Amerikano ang Balanhiga Bells bilang war trophy. 2 sa mga kampana ang nasa Warren Air Force Base sa Wyoming ngayon at isa nasa 9th Infantry Regiment na nasa South Korea. Pero ayon sa isang historian, ang pagbawi ng mga kampana hindi madaling usapin. May efforts na nun si President Fidel V. Ramos at 1998, 1999. according to one historian, si Vic Torres, kausap na niya si Bill Clinton. Si Bill Clinton ay pumayag na. So, presidente na ng Estados Unidos pumapayag. Ang problema, nung pumayag si Bill Clinton, ayaw ng military, ayaw ng mga veterans. Ayaw ng war veterans pala. Ng war. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, lumalabas sa bukod kay dating Pangulong Ramos, sinikap din ni dating Pangulong Cory Aquino Cory Aquino, Ramos, sino pa? at Vice President Jejomar Binay na hingi ng bell sa Amerika. Sa isang pahayag, Ibig sabihin, wala silang power. sinabi ng US Embassy na may malalim na kabuluhan ang mga kampanang ito sa Pilipinas at maging sa Amerika. Patuloy daw na ginagawa ng paraan para magkaroon ng solusyon ang isyong ito. Jessica, in the past din nagkaroon na rin ng panukalang batas sa US Congress para nga maibalik na sa Pilipinas itong 3 kampana pero hindi rin ito nagtagumpay. At bukod dyan, nagkaroon na rin daw ng panukala in the past na kung 3 naman yung bell, baka pwede ibalik sa Pilipinas yung 1 o 2. Pero ganun pa man, yung nakausap ko, yung mga residente na Balanhiga, sinabi nila gusto nila kompleto yung lahat ng kanilang mga bells pag bumalik dito. Jessica? The last time na tinalakay ito ng gobyerno, so many years ago, alam ko matindi ang refusal ng mga veterano na mga Amerikano doon na ibalik yan sa atin kasi it also means something to them, war booty yan, parang kasama sa napanalunan. I also know na meron ding pagsisikap ang ang civic groups kasi parang they were trying at all levels, government level, meron din yung mga grupo-grupo lang muna mag-uusap, but until now nandito pa rin tayo, hindi pa rin naibabalik itong Balangiga Bells. Duterte Jessica, lang bukod malakas. nga sa mga politicians, napag-alaman ko na may mga church leaders, merong mga private individuals at meron na rin nagkaroon pa ng signature campaign. At Duterte yun nga, lang isang ang indikasyon, malakas. Jessica, na parang pakiramdam din ng mga tao, residente sa Balanhiga ay baka may chance talaga maibalik ito. Dahil daw nung nasira yung simbahan nila, nung bagyong Yolanda, ay tumulong ang US samahan ng mga bishop sa Amerika at pakiramdam nila ito ay dahil na rin doon sa association ng Balanhiga, simbahan ng Balanhiga, doon naman sa nangyaring Philippine-American War. Ganun pa man, Jessica, isa sa mga nagiging hindrance nga daw ay yung mga War veteranong veterans. Amerikano dahil para sa kanila ang simbolo naman Symbolic. ito ay dugo at pawis ng mga Amerikanong veterano na Dugo at pawis ng pagmamasakar nila, ganon. nakipaglaban noong Philippine-American War at wag daw isama sa foreign policy nila yung usapin na ito dahil ito'y hiwalay na usapin. So nakita ninyo kung gaano kahirap makuha pabalik yung Balangiga Bells. You would imagine, Duterte lang talaga. After a year, anong sabi ng US? In returning the bells of Balangiga to our ally and our friend, the Philippines, we pick up our generation's responsibility to deepen the respect between our peoples. Kita nyo? Ganon kalakas si Duterte. So now, after a year, eto na. Dineliver pa sa Pilipinas.
mula sa Wyoming, mula sa South Korea, dineliver sa Pilipinas at mismong dinortodor sa Samar sa Balingiga. Napakalaking bagay nung pag-uwi ng mga bells ng Balanghiga. Hindi to inasahan kasi napakatagal na panahon na nawala nung mga kampana doon sa Balanghiga. 113 years, guys. 113 years. One Over century. the last few decades, parang ang daming efforts ng iba't ibang mga grupo sa Amerika, maging ito sa Pilipinas. Pero hindi pumapayag yung isang grupo ng mga war veterans sa US. Dahil tingin nila, kapag kinuha yun, parang tinatanggal yung dangal ng pagkamatay ng mga Amerikano. Noong 2017, mismo si Pangulong Duterte sa kanyang SONA, inanawagan, Give us back those Balingiga bells. They are ours. Grabe, no? They belong to the Philippines. coincidentally, nung Kaya time mahal na mahal talaga ng tao si PRRD. Isa lang ito sa mga achievements talaga. na yun, may isang batas sa Amerika na nagbabawal na ibalik yung mga relics o yung mga memorials. Relics pa yan, ha? Relics. Ibig sabihin, matagal na panahon at symbolic yan. Kaya ayaw ibalik. Kahit pumayag yung presidente, ayaw ng mga war veterans. Walang magagawa din yung presidente. But again, naibalik sa panahon ni Duterte kasi siya lang ang malakas. Sa ibang bansa na nakuha nila sa mga digmaan. Nabago yung batas na yun kasi nagkaroon ng parang amendment. Tapos dun na parang gumulong yung proseso hanggang pumayag na yung war veterans. Imagine, pumayag na yung war veterans. On behalf of the United States, it is my great honor to be here at this closing of a painful chapter in our history. Mula sa eroplano ng US Air Force na naghatid sa mga kampanang ito ng Balanghiga, ilang araw mula ngayon, ililipad na ito sa kanilang bayang Sinilangan. The bells of Balanghiga are now home in the Philippines. Tignan ninyo yung emotions nung taga Balanghiga, taga Samar. Mangingiyak talaga sila. Guys, hindi lang taga Samar kasi ang pinag-uusapan natin dito. Buong Pilipinas. History natin ito. Kahit nga ako tumatayo balahibo ko eh. Kasi ito po for 1 century, for 113 years, na ibalik na rin sa wakas. Ang daming nag-attempt. Actually, tinalo pa nga ito yung pagpapalibing ng libingan ng mga bayani kasi yung libingan ng mga bayani ng tatay ni Marcos, concern doon yung mga Marcoses lang. Pero ito, ang concern dito, buong Pilipino, lahat tayo Pilipino, kaya anong kulay mo, kaya anong region mo, lahat tayo dito ay symbolic, sinisimbolize natin ang ating pagka-true Filipino. Where they belong. May they reign in peace and bear testament to the Tingnan niyo ties yung mga and tao. values which bind our two great nations for generations to come. Sino hindi may iyak dyan? No? Happy kami dumating na. For how many years? Nandito na rin. Hindi lang for how many years, 400 years, maririnig niyo ulit yung kampana na yan. Thank you, Lord. Bless America because they returned our bell and bless our Balanghiga. Grabe, no? The bells are returned. The credit goes to the American people and to the Filipino people. Hindi niya ginrab yung credit. The credit not go to him. The credit goes to the people and the Americans. Pag yung current administration ngayon, kahit hindi sa kanya, i-credit grab niya yan. Period. Yung kampana, madali kasing isipin na parang bagay lang siya, pero para sa maraming mga tao, lalo na sa Balanghiga, na very religious yung mga tao doon.
It means more dahil it represent important points in their lives. Yung kampana yung maririnig nga kapag binyag, kapag kasal, kapag minamamatay, kapag may paparating na disaster, yun yung pinapatunog. Ganun na lang din yung pagkasabik ng mga tao na makuha siya ulit. Kasi nilalaman nung kampana yung kwento ng balanghiga. Yes. Hudyat ng unang tunog ng kampana ang pagtawag sa mga mamamayan na dumalo sa unang simbang gabi. Bago dumating yung mga kampana, lahat ng mga tao maririnig mo yung mga kwento tungkol sa nakaraan. Kung dati masyadong nakatutok yung atensyon nila doon sa nakaraan, parang ngayon mas forward-looking na yung mga taga-balanghiga. Andun na yung move on, moving forward. Grabe talaga, no? Parang for the first time in a very long time, yung future naman yung kanilang tinitingnan. Alam mo yun, nakakalungkot talagang isipin. Kasi sabi, for the first, dati, past ang pinag-uusapan, nangyari sa balanghiga. Nung naibalik na ito, it is time to move forward, move on na tayo dahil nandito na ang future ng isipin natin. The same goes through nung pinalibing yung sa libingan ng mga bayani yung tatay ni Marcos Jr. Dati, lagi, sana may libingan ng mga bayani. Diba? Kasi hindi maka-move on, hindi maka-move forward. Nung nailibing na, naka-move forward na, naging presidente pa. Tapos anong ginawa? And it's a welcome news to a lot of people. So ito yung naging receiving. This day is significant indeed because it marks a historic event in the life of the people in the parish of St. Lawrence and in the diocese of Borongan and of the country as a whole. Parang si Asidri to Si Asidri ba yan? Hoy! Baboy! At last, the three bells of Balanghiga, taken 117 years ago, are back to their home. You know, the bells are returned, and it was really because of the fervent prayers of the entire Filipino nation. Kita nyo? Hindi niya sinabi na na-return ang Balanghiga bells dahil sa akin. Hindi. Sabi niya na ibalik dahil sa fervent prayers ng entire Filipino people. Pinapakita lang dito na hindi lahat ng nagawa ay nadadaan sa pera or sa material na bagay. 'Di ba? Lagi nating sinasabi or iniisip, ano bang nagawa ng presidente na 'yan? Ito, isa sa mga nagawa ni President Duterte, hindi material na bagay, hindi ito proyekto, hindi ito pinondohan, walang perang involved because this one ang nagawa ni Duterte of this one, na ibalik ang dignity natin, yung honor natin, yung respect, yung history natin, yung our own story. Hindi po material, pero ako may tuturing ito na one of the best na contribution ng isang Duterte. Grabe, no? Never again will these bells be taken away from you. I was given a choice whether I would give a talk or not. But considering the emotional significance of this event,
I would opt to just say a few words coming from... Tignan nyo kahit yung reception ng mga tao, no? Very organic. Hindi sila yung pare-pares ng uniform, damit, kulay. Very organic. Yung bang kusang loob silang mag-gather dyan. Hindi siya yung hinahakot para may madami lang masabing taong ano. And this is because sincere at legit at bukal sa loob yung ginagawa mo para sa tao eh. Pag kasi peke, stage, yung mga bagay-bagay, wala lang yan, kukunin lang yung pera. Pero emotionally wise, wala. Unlike dito, pagbabalik ng isang bell, mangingiyak ka, tatayo balahibo mo. It's because historical po ito. Hindi po ito material na palaging material na bagay. And ito yung mga bagay na nakakamiss na makita masilayan ngayon kasi akala natin may continuity. The government of the Republic of the Philippines. Kita nyo yan? Organic. Tingnan mo yung mga tao, masaya. Hindi mo makikita yung mga ganyang gestures, emotions ngayon. Hindi mo makikita. Oh, very organic yung mga tao. Nobody can claim a singular credit for the generous act of the Americans. The bells are returned. The credit goes to the American people and to the Filipino people. Period. Nakakamiss ka talaga, PRRD. Yung mga ganitong ano. Tignan mo, yung mga taong kumakaway kay PRRD. Nakita yung presidente ngayon, siya yung ganun ng ganun, pero ini-snub naman siya. The people of the wonderful town of Balingiga. Mabuhay kayong lahat. Mga tao ang kumakaway. I share your happiness and joy today. Tapos yun, no, yung tribute mo, yung pagmamahal mo doon sa mga war veterans, ayan, binisita niya, tapos nakita niyo yung magbabaw siya, tapos hahawakan niya. Alam mo yun, yung ganyan. Hihipuin niyang ganyan. Touching the lives, lost life, the soul of those Filipino soldiers, ayan, who were in the Balangiga encounter September 28, 1901. Sarap pakinggan, ano? Sarap pakinggan ulit for 117 years. Ngayon ulit maririnig ulit ang kampana. Grabe, yung gesture ni Tatay Digong na ganyan, no? Bowing to the Filipino soldiers, war veterans who have lost their lives in the Philippine-American War. Salamat kaninyong tanan
Daghang salamat sa Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Nakaka-miss, yung ganitong presidente. Wala talaga akong masabi. Speechless. I mean, you may call it exage, but sino bang hindi ma-exage sa ganitong sa totoo? You could imagine 117 years? 117 years, man. Hindi po biro yon. At alam nyo, may technique pala siya. May strategy siya kung paano niya, ito ikukwento niya. We welcome back the bells of Balingiga after many decades because historic wrong needed to be corrected. The deal was... Ayan na. I would say I am in bad faith. Sigurado yan. I will admit it. But this is the inisahan niya pala yung si Trump. Story. The Americans, former soldiers, war veterans, went to see me, I think it was in Aguinaldo, and some military men. And in no uncertain terms, they said that you have been invited by Trump to go to America. Have you decided to go there? I said, no. Why? Because I do not like the way that you are treating my country. Why? I said, for one, and there was the clamor now of Balingiga. Sinabi niya pala. Hindi niyo binabalik the bells of Balingiga. So that's a war really sacred also to the soldiers. Then it is more sacred to us. Hiniling niya pala, kaya pala, ibalik nyo. Sabi ng Amerika, hindi kasi yan, historic sa amin yan. Sabi ni PRD, historic din sa amin to. Addition to the religion, the Roman Catholic Filipinos, the church. Sabi nila, why would to make a deal? Si Hogan, he is around. He's a CIA agent. Sabi niya, CIA pa. Isauli namin, pupunta ka. Because I said, may deal pala Isauli namin, pupunta ka. Earlier in my presidency, there will never be a time that I will go to America. Itong mga media mahilag mag-udyok ganon, bakit ka hindi punta? O arte mo lang yan. Sabi ko, then you watch me. Gusto ninyong malaman. Sabi ko sa Amerika, yes, I might consider going to America. So well then. Sabi ko, work on it. In just 2 months' time, they told me that the ship carrying the Balingiga bells are on their way to deliver it to Quezon. Wow, galing, no? You remove it, you put it back there. Kayo mismo. So tulong-tulong sila doon. Nabalik na. Imagine, sabi, deliver namin sa Manila. Hindi, balik nyo doon saan nyo kinuha. Hogan said, door to door. So when are you going to go to America? So I do not have the time. But I will go there. Nung malapit na, hindi na talaga ako pumunta. Well, how about the promise? Well, I lost time to do it. So, ang ending niyan, hindi nakapunta si Tatay Digong sa Amerika. Ang ending, si Trump ang pumunta ng Manila. Kaya nag-meet somehow si PRRD at saka si Trump.
Alam nyo kasi, kaya natin tinakal itong Balangiga Bells na ito. Yung nangyari kasi na Philippine-American War during that time, especially doon sa nangyari dyan sa summer na yan, merong merong ill treatment ang Americans sa kababayan nating taga-Samar during that time. Minaltrato, kumbaga forced labor ang ginawa. So, merong isang babae doon na parang naging somehow parang missionary kasi parang naging trabahador na rin ng Americans at parang missionary na pinagpipray niya yung mga Filipino comrades natin at doon din sa mga Americans. So parang naging messenger, naging messenger siya ng mga kababayan natin. Kumbaga siya yung tumulong na magplano para sugurin itong mga American soldiers doon sa kanilang barracks. Kasi yung church, just across lang yan sa may plaza, banda, yung kampo ng mga Americans, and dito sa may church yung mga kababayan natin. So, sinugod nila, as nakwento nga dyan, sinugod nila ng early morning habang tulog pa yung mga sundalo, and napatay nila mga about 48 na mga American soldiers. So, ang nangyari doon, nagkaroon ng paghihiganti. Naghiganti ang mga sundalo after a month. Minasakar naman nila yung mga kababayan natin dyan. And nung namasakar nila lahat ng mga posibilidad na pwedeng makahawak ng armas kahit as young as 10 years old above na kayang humawak ng armas, maraming namasakar dyan. Kinuha nung Americans yung 3 bells. Parang reward, parang ganun. Parang kumbaga sa tribal war, pugot ulo, kukunin yung ulo as reward, parang trophy, parang ganun. So, yun ang naging story niyan. So, ang reason niyan kung bakit inatake ng mga kababayan nating Pilipino yung mga natutulog na mga sundalo, dahil punong-puno na po sila doon sa pagmamaltrato ng mga Americans. So, kung i-connect natin yan sa nangyayari sa administrasyon ng Marcos ngayon, yun yung ginagawa ng Marcos administration sa atin ngayon. And tayo naman napupuno tayo. Kung i-relate natin ang portrayal ng kwento ng Balingaga, pwedeng maging ganun ang pangyayari. History repeats itself. Na kung ano yung ginawa sa tatay niya, pwedeng gawin din dito sa anak. Kung ano yung ginawa doon sa Balingaga Bells Philippine-American War na yan, mangyayari din dito. Kasi merong maltreatment sa ating mga kababayang Pilipino Diba? Biruin ninyo, including the vloggers, pinagdidiskitahan, but specific group of vloggers. Kasi kung didingkin nila sa hearing yung fake news daw ng mga vloggers, paano yung mga hindi political vloggers? Diba nag-fake news din yung mga yan? So mahalata mo talaga na merong ill treatment towards us, lalong-lalo na sa mga nagpupuna sa mga kamalian ng mga gobyerno. So sa akin, for me, the best talaga itong si PRRD, dahil sa kanya mo lang naranasan yung first time in Philippine history, politics na nangyari sa panahon niya.